bibig ng maraming tao, thank you, Lord. Thank God. Thanks to God. Magandang mga sabihin, pero hindi lang ito ang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Pag-aaral natin, pinamagatang ways to thank God. Iba't iba at maraming paraan kung paano pwedeng magpasalamat sa Panginoong Diyos. Salamat, Ama, dahil kami ay binigyan nyo ng additional day of life. Salamat sa pahiram nyong buhay. Salamat po sa lakas na inyo rin ipinapahiram sa amin. Sa mga ipinakakain nyo sa amin, ipinalalasap nyo sa aming mga kasiyahan, sa pagtutuwid, sa pagtuturo, sa pagdidisiplina sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Dahil lahat ng ito'y ginagawa nyo dahil isa kayong mapagmahal na magulang. Sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, ay sa aming lalong unawain kung paano kayo bibigyan ng kasiyahan bilang sukli sa inyong napakalaki at napakadakilang kabutihan sa amin. Turuan niyo kami, Lord, how to thank you. How to thank you in ways that please you. At ngayon, patawarin niyo po kami nawa sa aming mga kasalanan. Buksan niyo ang aming isip. Maging dapatin niyo kaming tumanggap ng pagtutuwid, pagtuturo, pagpapalakas ng pagkaing espiritual. Wala kaming ibang tinig na gusto marinig, kundi ang tinig niyo, O Diyos. Gamitin niyo ang inyong lingkod, di man karapat dapat. Nadalo yan ang pagpapala upang inyong mga anak ay makatanggap na inyong pagmamahal. At kami naman lahat, Panginoon, nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat, nagpapasakop sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ways to thank God. God deserves our gratitude and thanksgiving. What are the many ways to thank God? Tell people of God's goodness. Ipamalita sa mga tao ang kabutihan ng Diyos. Isang paraan yan na mabisa na pagpapasalamat. Noong ang Panginoong Jesus ay may pinalayas na maraming masasamang espiritu sa isang tao at ang katinoan ng tao ito'y bumalik, nais na niyang sumunod-sunod sa Panginoon, subalit hindi siya pinayagan, siya'y pinauwi sa kanyang sariling bayan. Mark 5:18-19. When Jesus was getting into the boat, the man begged to go with him. But Jesus would not let him in. Instead, he said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how good He has been to you." Sabi, may iba ka misyon, ipamalita mo kung paano naging mabuti sa iyo ang Panginoong Diyos. Bakit? Why declare to people God's goodness? Because that glorifies God, that encourages people, and that leads people to discover God's goodness. Kaya napakahalaga na ipinapatotoo sa iba ang kabutihan ng Diyos. Psalm 96:3, declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. Siyempre, yung pagdedeclare na yan, hindi naman kailangan laging full public exhibition, especially of our past sins, na kadalasan ay nagiging focus ng maraming tinatawag na patotoo or testimony. Sobrang nagkakaroon ng napakarami mga detalye at naging parang confession. These are my true confessions of my otherwise very, very sinful life. The handling of testimonies ng mga pagpapatotoo depende sa kultura noong makikinig at sa personalidad noong nagsasalita. Ang mga testimonyo hindi kailangan maging parang mga makakatas na mga chismis ang kinakauwian ko minsan. Ito pong pagte-testify ay isa sa mga pinakamalalaking issues na dapat din nating unawain. Dahil biglang umuso ito galing Amerika, yung tatayo ka, sasabihin mo lahat ng nangakaraan sa buhay mo, mga detalye nito, na kunwari ay para purihin ng Diyos, pero ang totoo, sobrang nag-glorify yung nakaraan, yung mga mali, at nagkakaroon tuloy ng napag-uusapan ng mga tao. Bagay ito sa kanyang bansang pinanggalingan sa Amerika because in their culture, in the West, very particularly in the United States culture and history, nakadevelop sila ng sibilisasyon na kayang-kaya nila ng public disclosure.
nagsasabi sila sa publiko, kaya uso dyan yung mga society ng mga dating alcoholics, may mga Alcoholics Anonymous, mga society ng mga dating nagpa-abort, mga grupo ng mga na-abuse ng kanilang mga magulang, kasi nagkakaroon sila ng release, nagkakaroon sila ng therapy, kung sinasabi nila sa kapwa nila yung mga lihim-lihiman ng buhay nila. At kayang dalhin yon ng mga Amerikano kasi hindi nila masyadong pinepersonal. Yung nalalaman nila sa ganyang mga disclosure, hanggang doon na lang. Pero hindi tayo. Dito sa Asia, sa Philippines, specifically, hindi ganun ang kultura natin. May mga bagay na sa buhay natin na minamabuti natin, hindi na lang ihayag, ibunyag pa. Kasi culture natin yon. Hindi tayo mahilig sa ganon. Kaya ang nangyayari, pagka ipinipilit natin gano'ng mga estilo, it is a false culture that is being imposed upon Filipino Christians na ang nagiging wakas na pag-uusapan yung nagte-testify, nawawalan ng disiplina yung nagbibigay ng testimony na halos pag ginaganahan yung nakikinig ay lalo naman nagbibigay siya ng mga sari-saring mga mabubulaklak at mga makakatas na kwento, nawawala yung glorification sa Panginoon. So, paano magpapasalamat, paano magde-declare ng kabutihan ng Diyos in a way that is good to your culture and good for you and for your listeners? Nasaan nagsasalita na yon? Komportable ba siya? Magaan ba sa kanyang sabihin yon? At komportable ba yung nakikinig? But in any case, and in many ways, declare God's goodness to you. Hindi naman kailangan lagi nating sabihin napakabuti sa akin ng Diyos. Yun lang, hindi ka reklamo ng reklamo. It's already a declaration that God is good to you. Yung appreciative ka, mapagpasalamat, at lagi kang positive ang paningin, it's already an appreciation of God's goodness to you. And it's a ministry because it lifts people up. Nakakapagpataas ng damdamin, nakakabuo ng loob imbes makasira. Another way to thank God is to bring your expensive perfume to the Lord. Like the woman, in a very familiar story, inaakala ng marami ang babaeng ito ay merong makulay na nakaraan dahil sa konteksto ng kwento, at ang dinala niya sa Panginoon ay isang napakamamahaling pabango na ibinuhos niya sa Panginoon. May mga na-offend dahil sabi nila sayang ang pera, dapat ibinenta na lang ang pabango, ibinamigay sa mahihirap ang pinagbilhan, pero alam nating ikinalugod ng Panginoon ang pagdadala ng babaeng ito ng ganong pabango. Luke 7:36-50. A Pharisee invited Jesus to have dinner with him. So Jesus went to the Pharisee's home and got ready to eat. When a sinful woman in the town found out that Jesus was there, she brought an expensive bottle of perfume. Then she came and stood behind Jesus. She cried and started washing his feet with her tears and drying them with her hair. The woman kissed his feet and poured the perfume on them. The Pharisee who had invited Jesus saw this and said to himself, if this man really were a prophet, he would know what kind of woman is touching him. He would know that she is a sinner. He turned toward the woman and said to Simon, have you noticed this woman? When I came into your home, you didn't give me any water so I could wash my feet. But she has washed my feet with her tears and dried them with her hair. You didn't greet me with a kiss. But from the time I came in, she has not stopped kissing my feet. You didn't even pour olive oil on my head. But she has poured expensive perfume on my feet. So I tell you that all her sins are forgiven. And that is why she has shown great love. But anyone who has been forgiven for only a little will show only a little love. Then Jesus said to the woman, your sins are forgiven. Some other guests started saying to one another, who is this who dares to forgive sins? But Jesus told the woman, because of your faith, you are now saved. May God give you peace. Na-offend yung mga tao doon sa dinner dahil bakit hinahayaan ni Jesus na gawin ng babae yung mga pinagkagagawa niya?
Pero bigla tuloy inihambing ng Panginoon ang babae doon sa host. Sabi, tinitingnan mo tong babaeng ito, ikaw na may-ari ng bahay na dapat sana pagdating ko, binigyan mo man lang ako ng panghugas ng paa ko. Kung di mo man hinugasan yung paa ko na siyang kaugalian, hindi mo man lang ako binigyan ng olive oil na pang-anoint sa aking ulo, hindi mo ko pinarangalan, pero ang babaeng ito kanina pa walang tigil na hugasan na nga ang aking paa ng luha niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, siya ay pinapatawad sa kanyang lahat ng kasalanan. Or siya ay napatawad na sa kanyang mga kasalanan, kaya ganyan siyang mag-express ng thanksgiving. Alam niyo kung bakit malapit ang loob ng Panginoon sa mga makasalanan? Kasi mga makasalanan, alam na makasalanan sila at pag humingi ng tawad, pag nagdala ng kanilang offering, talagang todo-todo, with feelings. Pero yung mga akala nila'y banal sila, mga religious sila, wala. Medyo suplado pa. Kasi ang pakiramdam nila, hindi naman nila kailangan si Jesus. Kaya napakahalaga yung expressive tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Give your valuable offering. It pleases the Lord. And why else is it important to give your valuable offering to God? Because it puts His blessings in perspective. Nalalagay sa tamang kwadro, sa tamang dambana, sa tamang frame, sa tamang lugar, yung ibinibigay sa atin ng Diyos. Nahahayag na napakahalaga ng ibinibigay sa atin sa Diyos, ibinibigay sa atin ng Diyos, kaya naman mahalaga rin ang ibinibigay natin sa Kanya. Dahil mahal niya tayo, mahal ang mga ibinibigay niya sa atin. At dahil mahal natin siya, mahal din ang ibinibigay natin sa Kanya. Pero siyempre, kung hindi ka mahal, ika'y mura. Kaya nga yung even the cursing, pagmumura, the same word as mura as in cheap. Hindi mo ibinibigay ang mura sa mahal. Pag mahal, mahal. Pag mura, minumura. Kaya napakahalagang parangalan ng Panginoon. Si David, nung siya ay magbibigay sa Panginoon ng mga handog, mga hayop na kakatayin na dihandog sa Panginoon, ayaw siyang pagbayarin nung binibilhan niya ng mga handog. Dahil siya si David, siya'y hari. Marami siyang ginawang mabuti sa bayan. Pero sabi niya sa 2 Samuel 24:24, but the king replied to Araunah, no, I insist on paying for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Mag-o-offer siya sa Panginoon ng mga hayop. Ayaw siyang pagbayarin ng supplier. Sabi niya, no. I-offer ko sa Panginoon, tapos libre ko lang nakuha sa'yo. Hindi ako mag-o-offer sa Panginoon nung hindi man lang ako nagastahan. Dapat ramdam ko ang pagbibigay ko. As sa Genesis 28:22, sabi ng isang mapagpahayag ng kanyang pasalamat sa blessing ng Diyos, I will give back to you a tenth of everything you give me. Giving means recognition of God as giver. Kaya mahalaga yon. Giving also means submission as subject. Tulad ng citizen ka ng bansa, magbayad ka ng buwis, at maraming nakukulong sa hindi pagbabayad lang ng buwis, kasi ibig sabihin, hindi mo ino-honor yung bansa bilang yun ang protector mo, bilang ikaw ay submissive citizen. Giving means good servanthood, like good citizenship. Ang mga halaman, naghahandog ng kanilang mga bunga. Pati nga mga tupa, naghahandog ng kanilang wool. Dapat lahat may inihahandog. Because all of God's creation should give back. And there is a very important reason why we tithe and why we give. And why Jesus expressly praised this woman who gave him a very expensive gift. Because giving completes the cycle of God's giving. Binigyan ka ng Diyos. One way nagpunta sa iyo. Para makumpleto ang biyahe ng blessing na yon, kailangang magbalik ka sa Diyos. At hindi hinihingi ng Diyos yung buong buo niyang ibigay mo buo. No. The Lord is only asking for a tenth of it.
Pero ang hindi pagbibigay noon ay parang hindi mo pagkilala sa kanya na giver nung 90 o nung buong 100. Ang hindi pagbibigay noon ay parang citizen ka na nagta-tax evasion. It's a crime. At pag ibinigay mo sa Panginoon yon, bumalik na naman sa kanya yung blessing. And because God is a multiplicator, yung 1/10 na ibinigay mo sa kanya, ibibigay niya uli sa iyo 100. Eto ka na naman, magbibigay ka na naman ng 10. So nakaka-200 na siya na ibibigay, 180 ang natitira sa iyo. At least. So pag nagbigay uli siya, magbibigay ka na naman, hindi siya tumitigil ng magbigay kasi God will never be the last recipient. Hindi siya papayag na siya ang tumatanggap lang sa iyo. Siya ang Diyos eh. So pag may natanggap siya sa iyo, dadamihan niya yung kapalit para siya ang giver, hindi ikaw. Magbibigay ka na naman, magbibigay uli siya. Alam niyo yung mga iba, kaya hindi umaandar yung cycle of blessing because they don't give back. Tatanggap sila sa Diyos, wala naman sila binabalik. Hindi nakabalik sa Diyos yung blessing. Siya ang huling giver, remember? Pag siya ang nagbigay at hindi ka nagbigay, at pag siya ang huling giver, everything can stop. After all, wala siyang utang na loob sa'yo dahil siya ang giver. Pero oras na binigyan mo uli siya, the majesty of God will never permit that He, the majestic God, becomes your recipient. He gives back to you so much more. That is the secret. And that is why God wants people to tithe, to give their offerings, their love gifts, because that is the completion of the cycle, so another cycle of giving can begin again. At yan ang patotoo ng mga matatapat sa kanilang pagbibigay sa Lord ng expensive gifts. Giving completes the cycle and begins another one. That's why God is offended when people withhold this. Malachi 3:8-10, you people are robbing me. You're God. And here you are asking, how are we robbing you? You are robbing me of the offerings and of the 10% that belongs to me. That's why your whole nation is under a curse. I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. So nakita niyo yung cycle? I give to you, sabi ng Diyos, you give back, and then I give to you so much more, and you give back, and this giving and receiving never ends. But like tennis, when I serve the ball in your court, and you don't hit it back, and it doesn't go back to me, I serve again, and you don't hit it back, I serve again, at sa pangatlong service ko, na hindi mo na ibalik sa akin, tapos ang laban, love set, 0. Kaya maraming buhay ganon. Walang cycle of giving because they don't do their part. God is offended when people rob Him, when people do not give back, when people do not complete the cycle of blessing. Cyclical lahat, hindi nyo ba napapansin? Pati ang tubig. Mula nung nilikha ng Diyos ang planeta, wala ni isang patak na tubig na umalis o bumalik dito. Dahil nandito lang lahat, paikot-ikot. Uulan, magkakaroon ng tubig sa batis, may susuot sa ilalim ng lupa, magiging mga bukal, and then lalabas din yan sa mga batis, sisiusipin ng mga halaman, mag-evaporate through the leaves, yung naka-expose sa tubig, mag-evaporate, aakyat sa himpapawid, magiging mga ulap, pagkatapos, babagsak na naman pagbabigat na, magiging ulan uli, paikot-ikot lang. Subukan ninyo na ulan ng ulan tapos walang evaporation na babalik sa atmosphere, hindi walang clouds na mabubuo, walang magiging ulan uli. Tigang ang lahat. And that is why life is like that. Kaya may mga mag-asawang biglang nagfo-fall out of love kasi wala nang cycle of giving. Meron lang receive ng receive. Ng pasensya, ng pangunawa, ng pagpapatawad. Tapos wala siyang ibinibigay. Magpapatawad yung isa. Pangalawa, pangatlo, pero mamaya ayaw na, hihiwalayan ka na because there is no cycle of giving. So we give, we receive, we give, we receive. That is as natural as the water cycle.
How else do you thank God aside from giving and aside from declaring His goodness? Do good to others. Huwag ka puro praise the Lord, thank you Lord, tapos walang ginagawang mabuti sa kapwa. Luke 19:8, nang makatanggap si Zacchaeus ng kabutihan ng Diyos, anong ginawa niya agad? Later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, I will give half of my property to the poor, and I will now pay back 4 times as much to everyone as I ever had cheated. Dahil tumanggap siya ng pag-ibig ng Panginoong Jesus, meron siya agad na gagawing mabuti. At dahil alam niya mang hindi naman directly ang Panginoong Jesus na nangangailangan ng kanyang pera, at hindi naman ang Panginoong Jesus directly ang ninakawan niya sa kanyang pandaraya sa paniningil ng buwis, ibabalik niya ngayon. May interest 400%. At kalahati ng kanyang kayamanan, ibibigay pa niya sa mahihirap. Giving to others, doing good, completes the cycle of giving. So as you can see, hindi lang yung tithing na yan, paggawa ng mabuti sa kapwa. Another way to do good to others is to have a ministry. To minister, to serve in the Lord's family, in the church. Every believer must have a ministry. At sa lagay, receive ka lang ng receive. Sasabihin mo, na-bless naman ako sa kanta mo, sister. Na-bless ako sa Bible study na nilead mo, brother. Na-bless ako sa preaching nyo, pastor. Na-bless ako sa ministry ng Asheret. Na-bless ako sa ministry nito doon. Ikaw, anong ministry mo? Anong blessing ang napalasay ng kapatiran? Sasabihin mo, aba, nagtatite ako. Aba, yung mga choir members nagtatite din. Hopefully. Diba? Yung mga Sunday school teacher, nagtatite din yan at nagsaserve pa. At talaga, ikaw uupo ka lang na parang prinsesa, nakaupo sa tasa. Ano ka, kasoy? Dapat may ministry ang bawat isa. If you are a member of a family, you must have a household chore. You must be a part of the team. So it's important to do good to others. At hindi lang pagpapakain ng mahirap, hindi lang pagtulong sa mga nangangailangan financial, kundi pagtulong sa kanilang spiritual needs. And that is a ministry in the context of the church. Iba naman yung ministry natin sa labas ng church. Ministry din yun. Pero hindi kung meron ka na sa labas, wala ka na sa loob. Because after all, Jesus said that this is my body, the church, of which Jesus is the head. Matthew 25:31-46. When the Son of Man comes in His glory with all of His angels, He will sit on His royal throne. The people of all nations will be brought before Him, and He will separate them as shepherds separate their sheep from their goats. He will place the sheep on His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, My Father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. When I was hungry, you gave me something to eat. And when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me. And when I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me. And when I was in jail, you visited me. Then the ones who pleased the Lord will ask, When did we see you? When did we give you something to eat or drink? When did we welcome you as a stranger or give you clothes to wear? Or visit you while you were sick or in jail? The King will answer, Whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Then the King will say to those on his left, Get away from me, you are under God's curse. Go into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. I was hungry, but you did not give me anything to eat. And I was thirsty, but you did not give me anything to drink. I was a stranger, but you did not welcome me. And I was naked, but you did not give me clothes to wear.
I was sick and in jail, but you did not take care of me. Then the people will ask, Lord, when did we fail to help you? When you were hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in jail? The king will say to them, whenever you fail to help any of my people, no matter how unimportant they seem, you failed to do it for me. Then Jesus said, those people will be punished forever, but the ones who pleased God will have eternal life. Maraming layers of meaning. Magandang masusing pag-aralan ng bawat isang katagari ito. But let's be happy for now, for the general truth that is its lesson. That whatever good you do to people, God counts it as being done for God, to God. And whatever you fail, whatever good you withhold from others, when it's in your power to give it and they need it, God counts it as denying Him. And of course, eternal life here could mean the eternal life in the next life. But again, the kingdom of heaven also has another meaning. A blessed, peaceful, abundant life here on earth. It can have a second meaning like that. So eternal life here could also mean non-stop cycles of giving and receiving. You receive blessings from God, you give blessings to the needy. It's like giving to God. It's like also the tithing cycle. So it's part of the whole cycle of giving and receiving. And non-cycle means death. Pag sinabing eternal death, it could mean, the equivalent of that on earth is not having the full life that Jesus promises. Hindi makukumpleto kasi hindi ka nagbibigay. Subukan nyo huminga, inhale. Don't exhale, ever. Inhale ulit. Tapos inhale ulit. Mamamatay kayo. Dahil tumatanggap kayo ng hangin, tapos hindi kayo nagbibigay. Ganun din yung blessing. Tumatanggap ka, hindi ka nagbibigay, you will lose your life. Whatever that means. Kung eternal life in the next life, or a full life and abundant one in this side of eternity, ganun ang mga layers of meaning. Isa lang ang general lesson, matuto magbigay, huwag lang tanggap ng tanggap. How else do you thank God? Be happy in your heart. Be happy because of God, and be happy because God is good. Ecclesiastes 7:14. When times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. So kung masaya daw ang panahon, magsaya ka. Pero kung hindi masaya, tandaan mo, pati yan, pinapayagan ng Diyos na dumating. So kahit paano, pwede mo pa rin ipagsaya. Kasi pinapayagan ng Diyos, ang ending niyan, makakabuti pa rin sa inyo. When you cannot be really totally happy, at least do not be negative. And why is happiness a way to thank God? Because when you're happy, you make God happy. It's a ministry. When you are happy, you make other people happy. And remember, what you do to others, you do to God. Pag puro kalungkot, reklamo, negative, mahahawa yung kapwa mo, sa Diyos mo rin ginawa yun, tulad ng whatever you do to them, you do to God. That's why it's important to be happy. It's a responsibility to be happy. Asawa ka, maraming dahilan para hindi ka maging masaya. Pero naapektuhan ng asawa mo ng mood mo. So may ministry ka sa kanya. Be as happy as you can. Find real reasons to be happy in spite of reasons to be unhappy. Focus on the happiness because that's how you will positively affect your spouse, your children, your parents, your workmates. Because when you are unhappy, when you put the whole weight of the world on your shoulders, and you are grumpy, and you are frowning, and you are sad, and you are negative, hinihila mo lahat ng tao sa paligid mo pababa. Therefore, you are also doing it to God because you're doing it to others. That's why being happy is a ministry. Patient ka, halimbawa, may sakit ka, inoperahan,
may nararamdaman, may mga dadalaw sa'yo, magdadala ng prutas, may dadalaw sa'yo, papanalangin ka, may madalaw sa'yo, mag-aabot ng konting kontribusyon sa gastos mo. Anong ipapakita mo sa kanilang muka? Puro reklamo? Puro daing? May ministry ka rin na pasayahin yung nagpapasaya sa'yo. Hindi ikaw na lang nang ikaw ang laging papasayahin kahit ka pa may sakit. Kasi buhay ka pa naman, so kaya mo pa yun. Kahit ka pa may kalungkutan, kahit ka may nadarama, hindi mo kailangan laging idamay ang iba, hindi mo kailangan laging palungkotin yung ibang masaya dahil pag tumingin lang sa'yo, lulungkot na. It is a ministry. Kaya sinasabi natin, being happy is a responsibility. Especially if you're a member of a team, a member of a family. Pupunta kayo sa church, may ipinagtatapog si Mr. o si Mrs. Naihawa mo na yung asawa mo, naihawa mo yung mga anak mo, ang bigat-bigat na ng pakiramdam nyo lahat. May pananagutan ka na pasayahin ng iba para naman yung buhay nila sa araw na yon maging maganda. Napaka-selfish ng mga tao na may nararamdaman, wala nang ginawa kundi idaing ng idaing, idamay ng idamay ang iba, hanggang lahat lumungkot. O nagagalit sila, hindi na nila makontrol ang galit, papalakihin na ng papalakihin, lahat na ng tao sa sasakyan kasama nila hindi na kumikibo dahil nakikitang hindi sila kumikibo. May pananagutan tayo sa ating kapwa. At yung pagpapasaya sa kanila, or at least hindi pagpapalungkot sa kanila, ministry yun. Do not be so selfish na ihahawan nyo lahat ng tao sa inyong mga negative thoughts. Pag buhay ka pa, kaya mo pa maging nice. Kahit ka may nararamdaman, may mapaghuhugutan ka pa ng pagiging nice kung iibigin mo lang mag-minister sa kapwa. Kaya kayo, halimbawa, lagi inaalagaan kayo, bedridden kayo, may karamdaman, yung nag-aalaga sa inyo, siyempre napapagod, siyempre nahihirapan. So, magpakita ka naman ng ngiti, magpakita ka ng salamat, o kumusta po kayo, ay salamat, masarap ang pakiramdam ko ngayon, hindi laging hahanap ka ng reklamo para kakaawaan, para ka laging kahabagan, alagaan, kasi may pananagutan ka rin sa nag-aalaga sa'yo. Napakahalagang isipin nyo, the cycle of giving. Don't just receive. God deserves to be thanked. And thank God, He has devised many ways for us to thank Him. Thank God with your words. Be positive, be thankful. Huwag lagi naghahanap ng reklamo, humanap ng mapupuri. Thank God with your offerings. Remember the cycle of giving and receiving. Don't cut it. Thank God with your good deeds to others. Thank God with your celebration of life and with your positive attitude, not gloom. Kung yung preacher nakakapag-minister sa iba, yung Sunday school teacher, yung singer, yung dancer, yung musician, kayo just by being positive and cheerful, you are also ministering to others. Gratitude, thanksgiving, giving back completes the cycle of blessing and begins the next cycle of blessing. Thank God because He deserves it, and thank God because that puts us in the path of blessing. Salamat Ama dahil maraming paraan para magpahayag ng pasalamat. Buksan mong isip namin bukod pa sa napag-usapan ngayon sa iba't ibang paraan para hindi kami maubusan ng creative ways to thank you. Because you deserve to be thanked every waking moment and even our sleeping moments. Salamat dahil hindi kayo nauubusan ng pag-ibig sa amin. Ituro mo sa amin ang sikreto kung paano ka namin pasasayahin, kung paano ka namin bibigyan ng kaluguran. Sa ilang saglit mga kapatid, ipagpasalamat natin privately, quietly, ang mga bagay na baka matagal na natin hindi na ipagpapasalamat sa Panginoon. Parang automatic na lang na dapat natin tanggapin sa Kanya. But think of things that you must thank God for. Mga taong dapat natin ipagpasalamat na ibinigay niya sa ating buhay o ipinahiram at ipinahihiram pa. Ipagpasalamat natin ang mga talento, ang kakayahang maghanap buhay, ang mga opportunities na dumating sa ating buhay na nag-angat sa ating kalagayan. Ipagpasalamat natin ang lahat ng pagpapakain sa ating isip, espiritu, para lalo nating makilala ang Diyos at lalong-lalo na ipagpasalamat natin ang mga kalayaang ibinibigay ng Panginoon sa ating buhay.
Spend some moment in sincere thanksgiving through your mind, through your thoughts, and through your lips. And thank God and think of many other ways to be thankful to Him. Ama, sa ilang saglit, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan sa pamamagitan ng mga kanikanyang pasalamat na ito. Declare your thanksgiving to God, Church.